The views and opinions expressed by the host and guests are their own and do not represent the past or present schools or organizations they were or are affiliated with. Maiko, naalala mo pa ba si Manang Tamo? Yan ba yung sa tapat ng Maris, yung nagbebenta ng scramble? Tsaka yung maanghang naman eh. Yung maanghang naman na naalala ko rin. Eh si Papa Nongs. Papa Nongs, yan ba yung kainan sa tapat din ng Maris pero hindi siya yung tapat talaga? Tapat niya kalye tapos ito yung may ano, 'di ba, yung may mga ice cream. Kasi naalala ko dati, bumibili ako ng Twin Popsies diyan. Tapos usually may ka-share ako. Pero I cannot remember who. Ang naalala ko din yung order ng pansit tas hati-hati tayo. Mm, oo, no, may pansit, may ketchup, tsaka other foods, 'di ba? Libre ni Borge. Anyway, Lloyd, bago papasarap ang usapan natin, let's introduce ourselves and our guest. I miss Manang Tamos Scramble. They don't make it as good as it was before. Ako ang inyong batchmate from SMC, Maiko Javier. At ako ang nag-iisang sex-on ng batch, Lloyd Rainier Sexon. For today's episode, we will be talking about our batchmates who went into the food industry. Without further ado, please help me to welcome Paulo Ibaelye, Lionel Santos, and Red Duran. Okay, so short introduction, guys. No, you could share your sections, where you are now. No, so sige, let's do it alphabetical with the names. Let's start with you, Lionel, followed by Paulo, and then last is Ryan. I'm Lionel Santos. Sections, I think memorize ko pa sila lahat. Hanggang elementary. Oo. Naging kaklase ko si Lloyd, si Martin, si Maiko, si Paolo, pero I don't naging mag-classmate ba tayo, Red? Or parang isang beses lang siguro? Hindi. Hindi tayo naging classmate. Hindi. Hindi naging pero lahat. Pero si Paolo parang elementary ko pa siya naging ano, no? Grade 3, if I'm not mistaken. Yeah, I think grade 3 or maybe grade 4. I said grade 3. Oo nga. Di ko maalala section ko eh. Diamond ba? Maybe Diamond. May Diamond, di ba? Well, anyway, kasi lumaki naman tayo sabay-sabay, di ba? So, parang ganun yung nangyari. So, right now, I'm in Bruges, Belgium. Yun yung sinasabi nila, the Venice of the North. Maiko spell Bruge. Siya naman, sa kanya nang galingan, sa kanya mo pa spell. So, sa school, parang nagka-choir-choir ako. Tapos we had European tours. Tapos I made some friends and then eventually I moved here. Tapos, I started with logistics sa airport, and then after Corona, I channeled my creativity from music to culinary arts and so ganun yung nangyari. So meron palang creativity sa sa service, hotel industry, sa pagluluto and everything. So ganun. All right. So right now, how has it been going for you? Yung career ko sa food industry, medyo bago pa lang, pero I've tried like restaurants, naging head chef na rin ako. Tapos dito, breakfast lang yung ang ino-offer namin sa hotel. Minsan, nagre-reception din ako and everything. Kasi through time, na master ko na rin yung Dutch, French, and German. Plus English, tsaka Filipino, of course. Ayun. Sorry, polyglot. Hindi kasi kailangan, kasi lahat ng tao, tsaka nasa tourist area kami. So, kailangan ganon. All right. Sige. Let's talk more about that later, no? How about you, Paulo? Name is Paolo Ibaya. I'm not sure kung everyone remembers me kasi I left Maris mga first year lang hanggang first year. St. Philip, yung last ko na sections of first year. After high school, nag-college ako sa St. Benilde, which I took Hotel Restaurant Management, HRM. Tapos, I work
like 2 years, I think, sa Peninsula. Then we decided to move here in the U.S. Yeah, I stick with the line of work, working in the kitchen, working in the line as a cook. After 19 years, slowly climbing the ladder, gaining experience, opportunities then from California. First, we were in California. I was in LA, then moved to Temecula area. I had opportunities to move to Vegas. Someone offered me work. So that time, well, until now naman, parang Vegas is the place to be pag dating sa food industry kasi the action, everything, it's busy. The goal that time parang ano lang, parang gain experience. Parang I was thinking, never imagined na magtagal ako sa Vegas. I was thinking I'll go back to California. Then everything went well. I was working sa different hotels dito. Actually, Bellagio is my third hotel here in Vegas. First, I was at Westgate. Then I went to the Wynn. Now I'm in Bellagio for 4 years, almost 4 years now. Got the executive chef position 3 years ago. Very busy, so never a dull moment. Busy lagi. Which we as much as on a slow time, 1,000 people. We feed 1,000 people. On a busy time, holiday, summer, all the way 4,000 people. A lot of moving parts, ganon. Parang laging meron challenges, laging meron bago. Kaya yun, parang mabilis gumalaw yung time. Yung Bellagio, sabi mo Bellagio, no? Yun, doon pa ginaganap yung Miss Universe dati? Parang sa Bellagio nga yata in the 90s, parang doon. Parang Planet Hollywood yata. Ay, syempre di sila makaka-relate sa pinagsasabi dati. Anyway, Paolo, thank you. So we'll have more questions for you. And of course, let's introduce Red Ryan Dorana. Bale, nag-join ako ng Marist High School, first year high school. Inabutan ko si Paolo sa St. Philip. Tapos, nakikita ko naman kayo lagi sa school. First year ako lumipat ng Marist. Bali, nakita ko naman sila Paolo sa St. Philip. Si Lionel din nakita ko. Si Mike ko naging kaklase ko second year. Si Lloyd hindi ko naging kaklase. Ayun. Pero nakikita ko kayo lagi sa school. So, nung pag-graduate ko ng high school, hindi talaga ako nag-culinary. Hindi pa ako culinary. Engineering student ako. So, naka 3 years pa ako ng engineering. Tapos, saka ako naisip na mas gusto ko yung life na laging may party, laging may gathering, laging may events. So, yun yung time na naisip ko mag hotel restaurant management. So, ayoko naman umalis ng Lasal. So, lumipat talaga ako ng ibang course. So, ngayon, hindi ako nakagraduate ng maaga eh. Sobrang late na ako nakagraduate. Kaya late na yung time na pag-work ako. Ngayon, ano pa lang ako, nasa chef de party pa lang ako sa level na chef de party pa lang. Nasa cruise line. Bumalik ako ng cruise line. Pero land-based, ang dami ko ng mga iba't iba na yung mga naging work ko. Nagkaroon na rin ako ng sarili ko na shop. Tapos, nag-catering ako, land-based. Tapos, napunta na rin ako ng States. Doon ako nag-cross-train ako ng culinary. Kasi, nung una, hotel, restaurant ako, as waiter pa ako nag-start eh. Yun. So, paano pa lang din ako ngayon. Pabalik pa lang ulit ako ng culinary after nung pandemic. Kaya nag-start ako ulit sa mababa na position. Ngayon, demi chef ako sa cruise line, sa P&O UK. All right, so let's go on with the first question. Let's start with you, Lionel, ulit. What made you decide to focus on the food and the food industry? During the start ng pandemic, okay naman ako dun sa job ko kaso ang dami naming nawalan ng work noon. And I had the opportunity to go to a hotel school. So, for free, kasi kami, pag nawalan ng work, yung government, parang dadaling ka sa TESDA or something like that. Then you can choose where you would like to study.
So from Leuven, sa Leuven ako nakatira noon, parang university area. Tapos I worked in Brussels. Lumipat kami ng ano, I was then married noon. Lumipat kami ng coast area ng Belgium. So doon ako nag-aral ng hotel school. So yun nga pinili ko. Sabi ko, why not? Kasi yung time na yon, parang being a chef or being in the hotel or restaurant industry, yun yung pinaka in-demand skills job. So sabi ko, why not? Channel ko na, mahilig naman ako magluto, mahilig din ako kumain. So tsaka may alam akong konti sa mga wines and stuff. So sabi ko, bakit hindi ko i-take formally yung, tsaka free naman siya. So, yun yung benefits namin. So, nag-aral ako and then nagustuhan ko naman siya and then nag-work ako tapos inano ko yung kung saan ako comfortable. Tapos, yun, I landed here and now magto 2 years na ako dito kasi maganda yung oras, benefits. So, na-enjoy ko siya kasi mahilig akong chumika. So, from the kitchen, I love the kitchen, pero mas nakita nung mga colleagues ko, mga peers ko, na ano ko sa banquet, sa service. Kasi dalawa yan eh. Si Paolo sa kitchen siya, tapos kung ano yung lumalabas dun, kami yon. So nag-focus ako dun, pero ngayon ang ginagawa ko both kitchen and service ako lang. So ayun, mahirap siya. Pero pero masaya kasi ako sa ginagawa ko at saka yung time, I work lang from 7:30 till 2:30 ta's 'pag weekend till 4. So after nun, may work-life balance talaga ako and I'm really happy about it. So diyan mo chinanel yung music creativity sa food mo chinanel. So how was the process like for you? To transfer that energy from music to food. That's a good question 'no, kasi, noon 'di ba kada teacher 'pag dead yung program, Lionel, Lionel, Lionel. I'm sure sawang-sawa na kayo sa boses ko. Kasi parang Lionel, 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 to the point na may dala na akong sariling mic at may dala akong cassette tape everyday. 'Di ba naalala niyo 'pag walang magawa or nag-iintay ng speaker, Lionel. Yung alam mo yun, so so yun. So anyway, paano ko na-channel? So nag-music ako 'di ba? Ah So, doon ko nalaman yung how deep can your passion be, how creative can you get. Kasi nung nasa Belgium ako, required ako dahil mahal ang pagkain. So, parang required ako everyday na magluto. So, from then on, naging ano ko, tapos yung availability pa ng materials dito, grabe. So, alam mo yon, iba't ibang butter, iba't ibang klase ng oregano, iba't ibang, alam mo yung ganon. Dun ko na-channel yung creativity ko. Oh, 'yan si Lloyd kasi like 'di ba siya din, sobrang happy ako kasi na yung output niya sa mga designs at least ngayon talaga nama-materialize niya. So parang gano'n yung feeling 'di ba Lloyd, na parang yung creativity mo and then nakikita mo visually. So gano'n. Dati kasi through my voice dun lang siya lumalabas. Ta's ngayon bawat detail kasi ang food industry ano, ang nakikita lang natin yung sa harapan natin ta's kinakain natin. Pero kami, hirap na hirap kaming gawin yun. 'Di ba, Pao? Reds? Yeah, kasi with this role, parang ano na siya eh, parang 30% na lang yung food. Tapos parang ang trabaho ko is not just, lahat isipin. Pag culinary, pag chef, luto ka lang ng luto or prepare ka lang ng prepare. It's pagdating sa hindi na eh. Parang the food is only 30%. Nandyan yung planning, nandyan yung menu changes, nandyan yung financials. Financials, medyo malaki-laking, malaki-laking part of the kasi talk about yung sa budget, building the budget, tapos you go all the way up sa hanggang CFO ka-meeting mo na, to explain kung ano nangyari, kung what went up, went down. So, syempre, sa dami ng ginagawa, I have
'di ba para ka na lang mag-aano, i-distribute mo na lang. Parang, eto maliit na bagay. Pagkain, maliit na bagay. They've been doing it for a long time. Sila na yan. Pero syempre, hindi naman pwedeng pabayaan mo kasi sa'yo din babalik. Yung financials is mostly me sa akin kasi ako yung humaharap. So, lahat, whatever everyone do, if I have a team na 150 na tao, at the end of the day, sa akin mag-reflect. So, parang just putting everyone on parang on accountability na ano maraming trabaho pero parang strategically lang kung kanino mo i-assign. Correct. So, kunyari, yan, yung mga bibilin mo ingredients, aaminin mo yung isa-isa, i-inspectionin mo yung isa-isa, tapos yung mga presyo, tapos tao, yung ganun ba? So, ang daming, napaka-exciting niya na world. All right, sige. We'll get more to that. No, how about you? Sorry, 'di ba tawagan natin sa Maris dati, ano, 'di ba, apelyido. So I'm used to calling you Durana. Pero ano, sorry, Red or Ryan? Yung Red, medyo magulong tao yun eh. Raulo yun eh. Ah, So talaga, hindi ko talaga sure na mag-focus ako sa food kasi engineering talaga yung course ko sa Lasal. Lumipat ako ng Bidil after 3 years. Tapos, hindi pa ako marunong magluto. 19 years old na ako, di ako marunong magluto, di ako marunong magsaing. Naisip ko lang na mag ano doon. Kasi lahat naman na kabatch natin sa Baris, mahilig sa event eh. Laging banda, di ba? May banda, may inuban, gano'n. Laging may event. So masaya na mas masaya, parang mas na-enjoy ko nung nakalabas ako ng high school, mas na-enjoy ko yung yung Lasal, yung college, yung UST. Lagi ako nasa UST, lagi ako sa FEU. So lagi ako absent sa class. Yun. So, iniisip ko, hindi ko mabibigay yung 100% ko sa engineering. Kaya nag-try ako slow down muna. Tinignan ko kung kakayanin ko maging chef ayun or sa hotel industry. Tapos, hindi kaagad ako nakapag-work kasi pag-graduate ko na 2009, wala nang nag-hire sa akin eh kasi overage na ako sa lahat ng mga pwede ko apply over sa entry level. Sobrang age na ako. So, inabot ako ng 30 years old. Ang ginagawa ko lang, nagbi-business lang ako ng maliliit. Pagdating ko 30 years old, nahanap ko yung first hotel na papasok ako, Singapore. Pero pagdating ko sa Singapore, ang binigay sa akin position, waiter, di ko nakuha kagad yung sa culinary. Binigay sa akin waiter. Tapos, tinapos ko yung 2 years na kontra ko bilang banquet server, waiter, ang daming events. Nag-enjoy naman ako kasi iba't iba yung events sa banquet eh. May boxing, may kasalan, may band. So, okay naman sana. Kaso, nung naisip ko parang mas masaya sa culinary kasi ang dami mong matututunan. Lalo na sa pagkain na hindi mo matututunan kung waiter ka lang. So, yun pagkatapos ko nung kontra ko doon, hindi ako nag-renew sa Singapore. So, tinry kong humanap ng ibang job. Pinagpipilian ko Australia or US. Pero ang mas naging choice ko yung US kasi mas mura yung program nila. Paglipat ko naman ng US, nakita nila experience ko sa banquet. Ayaw na rin nila akong ipaulit sa banquet kasi para daw mas matrain ako sa culinary or yung mismong a la carte na service, maging waiter na talaga ng direct na sa guest. So, magiging a la carte na. Yun yung pinag-training sa akin. And then, nag-concentrate ako sa culinary. Mas lalo ko siya na-enjoy kasi nandun sa US, ang ganda ng mga pagkain nila eh, nakakatuwa. Pag tinitignan mo, parang napapanood mo sa TV, yung mga picture na gano'n, yung makikita mo sa mga magazine. Yun talaga yung napoproduce na pagkain ng mga chef. So talaga naging interested ako sa culinary na ang galing nilang gumawa talaga ng pagkain. Tapos high-tech yung mga gamit nila. So yung mga food na hindi ko nakikita sa Pilipinas, doon ko sa US talaga siya nakita. Ayun. Tapos after ng program ko,
Gusto ko sana mag-stay sa US, pero wala pa akong visa na ano eh, mahanap nung time na yun. So, umuwi na lang ako ng Pilipinas. Tapos, yun na, nag-try na ako ulit mag-apply sa Middle East. Tapos, sunod-sunod na ng work ko. Puro, ano na, puro culinary na. Tapos, yun nga, pandemic, walang choice. Umuwi ako ng Pinas, nakapag-business ako online. Tapos, meron ako ramen shop. So, ano eh, ang sarap ng feeling na yung pag nag-serve ka ng food mo, na-appreciate ng mga tao. So, yun na talaga yung naging, ano ko, yung reason ko na mag-focus na sa food industry. Kasi doon na-appreciate yung ginagawa natin. Ayun. So, yun yung nahanap ko na way. It's the appreciation, 'di ba? That when you get good feedback, that's what motivates you more. And I think, Mike, it's worth noting na hindi talaga sila mga foodies eh. Like, I guess you all didn't, I guess, for the lack of better term, you guys didn't plan to be in this kind of industry. And yet, I think, siguro, inisip ko nga what's the best word to describe this. Parang ano siya, fortuitous na, you were in the right place, right time, the opportunity is there. Yeah. And then, of course, you grabbed it and you became successful. Yeah. And I think that's a good lesson, not just, for anyone who's in the food industry, but, for everyone of us na, sometimes we just have to be attuned to what's happening, 'di ba, in our surroundings. Kasi you never know eh, right? And ang daming pinagdaanan nila Ryan, nila Lionel, especially during the pandemic. But, at the end of it all, they were able to channel nga kung yung path that they would be in right now. You know, if I was like back in college, I would take Paulo's route. Sana, ano, parang kung mababalik ko yung time, nag-umpisa talaga ako from, kasi maganda rin ang training ng HRM sa Pilipinas. Tsaka maganda. So, that's why ang mga Pilipino, talagang top 1 tayo when it comes to land-based, sea-based, talagang number 1 ang Pinoy. Lahat service, 'di ba? Pati ano, ang mga Pinoy ang magagaling na mga commis, yung mga chef de partie kasi talagang ano, yung disiplina number 1 nandoon. Tsaka 'di ba, parang kasi like yung sa role niya, ni-leverage niya yung sarili niya into 4,000 people per service. Like ako, the most that I've experienced is like 600 to 1,200 gano'n. Si Pao 4,000. So ano ba yung sa'yo, Paul? Parang, commandos na lang yung binibigay mo and then check ka and then, parang kada ano, ikaw pa rin yung nagte-taste test or meron ka ng ano? With my position, hindi na kasi ako talaga nagluluto. When I want something, I could show them. Pero sometimes yung mga tao na mas mababa sa akin kasi it's executive chef, bubaba is executive sous chef, then sous chef. So, sila yung nag-handle na. I will coordinate na, ito gusto ko, ganto ganto. Tapos, sabihin ko, spring menu, ay gusto ko ng 10 dishes. Maggagawa sila, tapos sasabihin ko lang, correct ko, this is good, pero palitan natin to kasi kulang siya ng red o kulang siya ng green. Tapos, yung texture niya, pwede pa improve, yung ganon. Tapos hanggang, pag okay na lahat, that's how we implement sa mga line level na employees kung paano i-execute. Parang ganon. Siguro ako as a foodie, I appreciate like yung ginagawa niyo, Paolo, Lionel, and Ryan. Kasi like, kunyari ako, even before I eat, di bale ng pagtawanan ako. Pero talagang kinukuha ko ng picture. I look at it like different angles. Kasi I eat with my eyes eh. Na parang if hindi siya maganda tignan, parang for me, dun pa lang nakakawala na siya ng gana. And then afterwards, I enjoy yung smell. And then yung parang finale ko nga is yung texture, like what you were mentioning, Paolo. Kasi dun mo ngayon na-appreciate kung paano nagsama-sama yung ingredients, tapos paano mo siya, parang yung experience. Kasi for me, as a foodie nga, experience talaga is number one eh. Na parang
Siyempre gagastos ka. So parang gusto mong ma-enjoy yung kinakain mong food. Not just, dahil kailangan mong kumain or gutom ka. So moving on to the next question naman tayo. So since again we're doing this in preparation for the homecoming, we just want to find out then from you guys like what qualities of being a Mauritian yung nadala nyo. Like you are able to leverage on like yung core ninyo that is very helpful in what you do right now. Ako, ang ano ko, Mauritian kasi yung time na yun, lagi tayo magulo eh. So parang ang na-feel ko na pagiging Mauritian ko, lagi ka makakahanap ng way. Kahit anong ginagawa mo eh. Parang nung nagsimula ako magtrabaho sa hotel, parang ang dami-dami naman ginagawa nito. Pero at the end of the day, wala na ba siya pagka-Mauritian mo eh, na you will always find a way to finish finish strong sa shift natin. Kasi sanay tayo sa gano'n eh, di ba? Dati, one day na lang, deadline na. Lagi tayo nakakahabol eh. Yun yung ginagawa natin eh. Last minute, Hapit. lagi natin. Oo. Pag papasok ako ng school, doon pala ako gagawa ng assignment, di ba? Hindi natin ginagawa sa bahay. Oo. Pagdating mo ng school, doon ka pala gagawa. Buti na lang si Sexon nagpapakopya. Sa Maris, lagi tayong ganun eh. Last minute, lagi tayo nakakarap ng way. Di ba sa likod? Tapos sabay-sabay tayo nagsusulat? Di ba ganun? Di ba dadating tayo ng mga alas 6, 6:30, tapos lahat tayo ko. Di ba ganun? Ang saya. Meron nga iba 'di ba, may portable typewriter. Tapos yung naalala ninyo yung yung high school building, 'di ba meron siyang pababa dati. Ginawa na nila yung amphitheater ata. But anyway, yun, doon yung friend namin, may dala siyang typewriter. So, during lunchtime, nagta-type siya. Hinahapit yung assignment. Tsaka noon, talagang teamwork. Alam mo yon. Tsaka walang madadamot magpakopya masyado. Kasi naiintindihan nila yung mga situation. Sorry, natatawa ako kasi maban tayo ng Maris kasi qualities tapos kopyahan yung usapan natin. Eto pa nakakaloka. Pinag-uusapan natin values. 'Di ba? Maris values ang pinag-uusapan Tapos natin. kopya. And there's humility, simplicity, and modesty. Wala naman dun yung pangongopya. Oo. Ay, hindi. Humility, accept na hindi mo ginawa yung assignment mo. Modesty, makikiusap ka, please makopya. Tapos ayaw humility, honesty. Honest ka dun sa kopyahan mo. Ang pagiging modest mo doon, yung inamin mo na wala ka talagang ginawa. Hindi, nagpasa ka Hindi, naman, hinapit mo lang. On time pa rin oh, naman. on time pa rin naman. At saka, di ba, walang technology, walang Google. Wala. Wala. Walang chat GPT Wala. noon. Talagang sariling sikap yun. Sariling sikap. Ganun talaga. How about you, Paulo? Being a Mauritian, tapos, if you're gonna, sasama mo siya sa role kung bakit, well, like, paano ka maging successful. I think because during that, being a Mauritian or being on an all-boys school, the competitiveness, tapos, I remember elementary, I played baseball, t-ball, then baseball, then I played chess. I can still remember lahat sa baseball sila Dewey, sa chess sila Riles. High school, grade 6 to first year, I was on swimming. So every year parang iba-ibang sports. Tapos syempre maraming tao, there's always something that's pushing you na to be better. Mahirap din naman yung nasa Maris, di ba? Mahirap naman yung lessons and everything. It will humble you. Tapos it will develop character and work ethics actually. I think work ethics is pinaka something na we all develop ever since elementary days hanggang ngayon. I think yun yung pinaka na nadadala natin.
So, I think yung pinakaimportante yung ano, yung, resilience siguro. Hmm. Ayun yung pinaka 'pag at saka alam mo yun, yung parang yung resilience mo pero, kalmado ka. You know how to really deal with situations. Yun yung Grace parang under talagang pressure. grace under pressure, yung pinaka talaga. Mm. Kasi yung values na instill na sa'yo, bata ka pa Mm. lang. So, alam mo yun? Tapos ang nakakatawa nun pagpunta natin ng college, parang tayo yung mga magagaling, tayo yung matatalino. Imagine, nung college ako magaling ako sa algebra, Parang, "What? Seryoso kayo?" So, at advance pala talaga yung Maris 'no? So going back ulit sa paghahapit, 'di ba? Grace under pressure, 5 minutes na lang. Maganda pa yung handwriting. Tapos meron pa tayo nung mga ano, 'di ba, yung kina-carbon natin, alam niyo 'yan. Crazy. 'Pag walang Xerox, 'di ba, carbon. Tapos yung 'pag walang printer, inaano mo, tini-trace mo yung drawing. Yung mga cells, 'di ba? Naalala niyo yun? Oo. Nakakairita. Samantalang ngayon print mo na lang, bilis na. 'Di ba dinidiinan mo yun sa book mo, tapos may carbon sa likod kasi wala tayong pam-print. So, I think yun lang yung resilience at saka yung grace under pressure, ganun lang. Yun yung talagang ano. Alright. Well, what you discussed was about ano, what or how Maris and your friends and your schoolmates, batchmates influenced you, no? Pero this time, I'd like to drive to a different area naman. Ikaw, Lloyd, may tanong ako sa'yo. Kung ikaw ay magiging isang pagkain, ano ka and why? O, di ba dating game? Ano ba? Leche flan. Bakit naman? Super soft, pero sweet. Ako, sa ketchup. Huh? Ano siya, ano siya, 'di ba, parang with what you made it with what yung kung ano mang meron kang ingredients. Tapos ewan ko ba, I'm not sure if you guys would relate, kahit malamig siya, okey siya kainin. Ta's para siyang adobo habang tumatagal sumasarap, So, yeah, let's start with you guys. Ano right? ka, Maiko? Maiko, ikaw. So, Ay hindi, ikaw naman, oo, Maiko. yung hindi, let's not ask them na ba yung gano'ng question siyempre. Pero iibahin ko lang yung question for them 'no, kasi baka mag-alisan sila 'pag pinasagot natin sa kanila yon. So ang tanong ko sa inyo is, what is your specialty and is it also your favorite? Okay. My specialty, siguro medyo mahirap siya sabihin kasi throughout for how many years marami ka ng ano na if I'm working sa restaurant na to, ito specialty ko. If I'm working this, ito specialty ko. Pero everything, 'di ba? You do the experience and everything. But siguro confidently I could do parang when it comes to fish, I'll cook fish. Sige. Yan, I'm confident ako na I can cook a very good fish perfectly. Yung ganun, yung execution, yung hindi dry, hindi ano. Um, Laging meron siyang parang you're good at something. Filipino food is always there kasi I work on a Filipino restaurant then when I was in LA. Tapos until now, that was long time ago. Until now, syempre nadadala ko pa whenever I cook Filipino food. Normally on my days off dito sa bahay, it's or my party. Yun, lagi yan na parang I can be proud na alam ko pag yun ang niluto ko is always okay. Walang mintes. Pero fish siguro is something that if I'm gonna do something na for testing or dito kasi pagka sa industry pagka if you try to move from this job to this job they're gonna ask you after the interview they're gonna ask you for you have to do tasting ganun so magluluto ka lang ilang dishes when it comes to fish I know na I can ace yung sa part na yun so maybe fish. How about you, Lionel? What's that special food? 'Pag may bisita, kumbaga yung mga madaling i-prepare, mahilig akong ano, mag-pasta tapos,
kung ano yung ingredients of the season. Tapos mahilig akong mag-pair ng alcohol doon. Tapos mahilig akong mag-grill ng chicken na kunyari i-stuff ko ng mga lemon, tapos yung mga fresh herbs, tapos yung lalamasin ko yung chicken with, sea salt and kung ano-ano para ano lang siya, hindi mabigat sa tiyan, parang gano'n. Actually sa Europe ganyan talaga 'no, kasi I love Mm, watching yung mga parang cooking shows, lifestyle shows. And I do appreciate that there are certain wines for certain dishes, right? Kasi mm. dito sa Philippines parang generic, 'di ba? Parang red wine, parang puro gano'n lang. Pero in Tsaka lalagyan Europe ng yelo yung parang red wine, nilalagyan ng yelo, 'di ba? totoo. Pero yun nga, I Hindi think kasi sa sa Europe amin talagang iba, eh. kasi sa amin gusto naming palabasin yung lasa nung product. Kunyari yung Mm. mushroom, yung garlic, yung onion, kailangan malasahan mo sila or kunyari, let's say yung isda, kailangan hindi matabunan ng sauce yung lasa nung marine life. So gano'n. Parang sa meat, kailangan yung lasa ng meat, kung anong kinakain ng meat, kailangan mag-ano, kumbaga kung, corn-fed ba siya or gano'n, sa'min it matters kung ano yung kunyari grass-fed, corn-fed, 'di ba ano, kunyari sa manok matitikman mo talaga may lasa. Grabe na-ano ko, na-amaze, I guess that's a term, na it's all in the details pala talaga 'no. Kasi siyempre like when you're thinking like when you're preparing food, parang iniisip mo lang, "Oh, ito ingredients mo," tapos pagsasama-samahin mo and then you come up with the flavors. Pero hindi pala siya gano'n kasimple 'no, like you even think of yung mga kung anong pinakain do'n sa sa meat and what have you 'no, very interesting. Siguro ako as a foodie, I appreciate like yung ginagawa niyo Paolo, Lionel, and Ryan kasi like kunyari ako even before I eat, 'di bale ng pagtawanan ako pero talagang kinukuha ko ng picture, I look at it like different angles kasi I eat with my eyes, eh. Na parang if hindi siya maganda tignan, parang for me dun palang nakakawalan na siya ng gana. And then afterwards, I enjoy yung smell. And then yung parang finale ko nga is yung texture, like what you were mentioning, Paolo. Kasi dun mo ngayon na-appreciate kung paano nagsama-sama yung ingredients, tapos paano mo siya, parang yung experience. Kasi for me, as a foodie nga, experience talaga is number one eh. Na parang, syempre gagastos ka, so parang gusto mong ma-enjoy yung kinakain mong food. Not just, dahil kailangan mong kumain or gutom ka. So how about you? How about you, Ryan? So what's your specialty naman? So ako nag-start kasi yung background ko sa inuuban eh. That yung gusto nyong uminom, kabarkada kayo, tas masarap yung kinakain nyo. So, ang naging comfort dish ko, yung mga Filipino food na sisig, ganon. Pero nung, yun na, Sisig, yeah. Yun talaga unang pumasok oo, sa isip ko. kagaya ka na sinabi ni Paolo, once, pag naging trabaho na siya, hindi mo na siya masabi na yun na yung specialty mo eh. Kasi ma-assign ka sa iba eh. Hindi mo na magagawa yung dish na gusto mong gawin eh. So, yun, habang sa natututunan ko na yung pasta, yung pizza, yun. So, para sa akin, nagugustuhan ko na yung from scratch na pasta, yung ano ba, ravioli, tortellini, ganun. So, para na inaaral mo na siya, naging sa'yo na siya, naging specialty mo na rin siya. Ganun. So, pag nalipat ka na ba ng ibang station, iba na naman ulit yung magiging focus mo. Pero yun nga, comfort food talaga yung kung ako, specialty food. Luluto ako sa mga tao. Yung comfort food na namimiss ko, yung nga mga pasta, di ba? Guys, sa atin, spaghetti country tayo. Eh. Alam mo totoo 'yan, talagang naglalagay ako ng asukal minsan para ma-achieve ko yung Jollibee, totoo. Pero hindi ko gusto yung ano, yung matamis na spaghetti. Is it just me? Mas gusto ko yung maasim na maalat na spaghetti.
Ako sa bahay nagpapaksiw talaga ako ng isda, alam mo yun? Kasi talagang miss ko na talaga. Yung talagang alam mo yun, kaso nga lang mas maganda yung talong, mas maganda yung gets mo, yung isda. Pero yung lasa, gusto ko pa rin achieve talaga yung suka and gata. Alam mo yun, yung mga ganong level. Di ba sa bahay pag ganon, minsan yung tinola mo, kailangan talaga may mahanap ako na Dahon ng sili, siling gano'n. green. Alam mo yun? Ako wala dito nun, spinach ka ang Spinach ng inaano namin. pinapalit. So, Maiko, nagugutom na ako sa usapan natin, Maiko. Sana man lang, di ba? Parang ang sarap ng episode na to na magkakasama tayo sa isang kitchen and then we actually get to taste what you guys are talking about. Oo. So, do you guys have any messages for your friends, your peers during high school? Or if there's anything that you would want to promote at this point in time? So message lang siyempre, shoutout sa mga kabatch natin, year 2000. Tagal ko na kayong hindi nakikita. Tapos siyempre, ma yung time na yun, yung mga kaibigan ko ng high school talaga di rin di rin naging ano yung ending ko kasi masyado na akong lumalim na ako nun sa pagiging baliw ko ng college eh. So after doon, nag-asawa ako, hindi ko na din sila nabigyan ng time. Tapos medyo naiwan ko na rin sila ng medyo matagal na rin. Mga 10 years, gano'n. So, kamusta na lang sa inyo at sana naging okay kayo sa health nyo at saka sa mga career nyo. Sana naging successful kayo sa mga pinili nyo na na career. So medyo naiwan ko na yung mga yung mga kaklase ko. So ayun na lang, kamusta na lang. Tsaka sana yun, magkita-kita tayo ulit soon. Ayan, thanks. Naku, layo nun, may branding ka sponsorship, Coca-Cola. Hiwalay, kaya nga tinago ko eh. Okay. Endorsement. Okay, Paulo. Syempre, I'm not sure kung makakauwi, pero really, really trying kasi yun, just the date, sayang. I mean, start of school, but it's still an option for us. Pero, yun na nga, I'm happy na nagko-connect tayo lahat until now, even after 20-something years. I have yung iba dito, like si Jerry Hoxon, si Froilan, Froilan lives really close, si Jerry taga-LA, pero every time pumupunta siya dito sa Vegas, nakikita kami. So, I see him maybe like twice, thrice a year. Froilan lives 10 minutes, so lagi kong nakainuman. Tapos, yun, parang let's continue to communicate. Parang it's a good way to help each other. Lalo na, 'di ba? Yung bawat isa may business, may ganun. Let's coordinate yung let's communicate para makatulong din sa ano. Um, Other than that, I mean, I'm very proud of what everyone achieved. Siyempre, compare sa dati, siyempre dati. If I'm gonna take a look at it, lahat dati, may idea, mga bata pa, di ba? Until now, pag may sinabing, Lionel, my idea for Lionel is what he looks like before, yung bata. Ngayon, iba na. Si ganito, ito rin yung tsura niya dati. So, yung funny lang na nag-mature yung mga itsura pero nandun pa rin. Pero it's really nice to see na until now, meron pa rin communication sa lahat. So it's really good. Really proud of the batch. Now it's turned for 25 years, so let's see what we can do. Please, kung hindi man, yung mga hindi makapunta or please, sana everyone can help on something to para, mas madali. Thank you. Lionel. So, ang advice ko lang, if you fail, kailangan yung wag mong take it into emotion lahat. Basta dare ka lang ng dare, subok, 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 ganun lang. Kasi lahat ng aspect ng buhay mo, ganun talaga. Kasi tayo generation na natin ngayon yung kailangan, alam mo yun, yung parents natin, tayo na yung ngayon. So, kailangan mo lang talaga dare ka ng dare ng dare. Kaya subok ka lang talaga ng subok.
gano'n. Kaya nandito rin kami where we are now dahil sa gano'n. Sa siyempre sa nabigay na yung nabigay ninyo, as classmates na parang siyempre pinagtibay natin yung isa-isa through time. Kaya hanggang ngayon 'di ba para tayong Mm. parang kahapon lang tayo hindi nag-usap, Yeah, forever yang like what Paolo was saying. hindi kasi gano'n. Like, kilala mo na yung tao hanggang bone marrow, alam mo yun? So, 'di ba? So, parang kahit matagal kayo hindi nag-usap, so yung advice ko lang, if you fail, talagang ano lang, subok ka lang ng subok hanggang maging stable ka and then you could fly higher where you want, gano'n. And I guess yun nga yung na-appreciate ko sa conversation natin today. It's not, initially, we were supposed to be talking about food. But I guess parang part nung naging conversation natin is yung resilience nyo nga talaga, like the journey that you guys had and the experiences. So parang, di ba parang enriching na initially we're just supposed to be talking about food. Pero ang lalim din talaga ng mga, siguro yung hugot ninyo, like from where you are. Siguro add ko na rin, Lloyd, no, what I also observed and noticed with our batchmates here. I remember yung the concept of self-termination theory in psychology, no. So ang sinasabi kasi dito is ang tao daw meron siyang tatlong psychological needs: autonomy, competence, and relatedness. So narinig ko 'yun sa inyo, no. The freedom to do what you want, in not syempre the total freedom, but the freedom to do what you want, and the capacity to see in yourself that you are competent, and also that you find friends, and like sabi nga ni the appreciation, sabi ni Red kanina, 'di ba, or ni Ryan kanina, the appreciation. So kapag nakamit daw kasi yan, yung autonomy, you can do what you want, you find relationships in what you do, and you see yourself that you're competent. That's where the intrinsic motivation steps in. And this intrinsic motivation is what fuels you to do what you do. So thank you again, Ryan, Paolo, and Lionel, or Chicho. We truly appreciate na, despite the differences in time, the hectic schedules, and the work that you do, you still give time. So I'm sure from the feedback nung that we got from our first episode, I'm sure this will also be a blockbuster. So, in behalf of Lloyd, Martin, and Jetro, thank you for gracing us today, and Um, ever forever, guys. Thank you. See you welcome. soon. Thank Thank you. you. Thank you sa Okay. isang masarap na kwentuhan.